So yun guys, welcome back sa channel natin. So, napa-upload uli ako ng video. Follow up lang to dun sa ginawa nating video kahapon. Guys, ang ginawa nating video kahapon dahil sa nag-comment na kapag ii ka, nag-switch ka ng class talent to swiftness, mare-retain ba yung BAP? So nasagot natin yung sa video natin kahapon Tapos marami tayong panaliwanag tungkol sa comparison ng EE tsaka AGL. Ngayon, dahil sa video na yun, napaswitch ako ng AGL ulit para pakita naman kung pag nag-BAP ba ng AGL at nag-switch naman tayo to Energy Elf talent, mare-retain ba yung BAP? So, vice versa yung gawin natin. So, ayan guys, nag-switch ako ng AGL Bumalik ako ng AGL. So, gaya na sinasabi ko sa inyo kahapon, kita nyo yung attack natin guys. AGL yan, 17,627, wala pa tong BAP. Tapos, ang ginawa ko, nireset ko lahat ng skill talent at saka ng skill, syempre. So, ganon. Kapag mag-switch kayo ng class, kailangan nyo guys i-reset yung talent nyo tsaka skill talaga. Kasi hindi siya babagay. Iba kasi talaga pag EE, tsaka iba kapag AGL. Okay, so ano una natin ginawa? So, nag-reset tayo. Una natin nireset yung skill. Okay, so ginawa ko guys, dati kasi hindi naka-level 7 yung greater damage natin. Sa AGL, naka-level 6 lang. So ginawa ko, tinodo ko siya para masagot yung tanong kung kaya ko bang tangkihin yung RB ng walang BAP. Okay, dati kasi hindi niya talaga kaya ng level 6 yung Ngayon, hindi ko pa nasusubukan. Ni-level 7 ko yung greater defense. Yung bali naka-level 7 naman talaga yan dati. So nag-sacrifice ako ng ibang skill, Yung multi-shot natin na hindi ko na sinagad ng level 5, kinulang sa SQ. So, subukan natin. Okay, so, eto, ang ginawa ko, binago ko yung skill. Yung talent natin, kailangan nating reset. Bakit? Malalaman nyo mamaya kasi kapag nag-change kayo ng swiftness to energy elf, may mga talent sa energy class, sa class ng energy, na hindi mo kailangan sa AGL kapag nag-switch ka. Okay, sa una natin gagawin, magpapabap tayo sa buffer para makita natin yung sinasabi ko sa inyo. Pag ako kasi nagpabap sa buffer, puti kinuubo na ako. Pag ako nagpabap sa buffer, magiging 20k plus yung attack natin. Diba? Gaya na sinasabi ko sa inyo, kumpara dun sa energy elf natin, 17k buff na siya. Okay, so ito yung buffer natin, Sek. Guys, tingnan nyo kung gaano kalaki dadagdag sa attack natin, So, buff natin yung natin. Wait lang. Ayan. Okay, tingnan nyo attack natin, guys. Ayan, So, naging 20,616 siya. O, 20,172. Ayan, So, ganun kalaki, guys, yung dinadagdag niya, Tsaka talagang pang PVP itong natin. Bakit? Pag AGL ka kasi, tingnan nyo guys ang death rate nito, 1723, ganun kataas, kaya miss yung mga kalaban dito. Tapos yung attack speed, syempre, mataas din. Although, hindi kasi maganda yung gamit nitong Fever Ayan attack level lang, kill HP bonus, wala akong magandang Meron akong magandang item, itong Quiver na damage, ito. Kaso, babagay kasi yung attack speed mo pag itong ginamit mo guys. So, hindi siya advisable. Mas okay pa rin yung attack speed. Okay? So, ayan, nakita nyo guys, ang attack natin naging 20,172 pag buff. Pag walang buff, 17,000 plus lang. Okay? So, yun yung unang sinagot natin na tanong. Ngayon, ang pangalawang tanong, balik tayo dun sa main na tanong, Kapag nag-switch ba tayo ng energy, mare-retain ba yung buff? So, malalaman din natin yung sagot ngayon. Actual. Para makita nyo. Okay, so bago ko pala, gaya sabi ko, binago ko yung energy talent. Okay, nireset ko. Bakit? Kasi, pag energy elf ka, nakamax yung int. Pag AG ka kasi, hindi mo kailangan i-max yung int. Okay, so ano lang ang kinuha ko? Okay, CC res up. Tinodo natin yan. Tsaka yung Bali. Aura. Okay? So, syempre, yung blessing, kahit papano, kahit na AG ka na may silbi yan. Nilevel up ko lang din yung binding heal kahit na wala siyang silbi masyado kasi required hindi natin ma-open yung level 3 ng Phantom So yan, yung Phantom nakasagad. Okay, so yung depth,
minax natin. SD Regen, tsaka Max SD, yan ang mga minax natin. Yung sobrang stats nilagay natin sa power, ay sa attack buff. Okay, so yung heal, hindi natin in-upgrade, hindi natin kailangan. So, yun guys, so ganun na nangyari, no? Obligado ko yung i-reset. Kasi kung di ko i-reset yun, ang stats nito dati sa Energy at nasa int yung nasa int yung 10 points, so hindi mo siya kailangan. Okay? So, naka-max natin yung depth. Gawa nga na naka-level 7 yung depth buff natin. So, ito na. Sagutin na natin yung tanong, no? I-enable natin yung energy. Tingnan natin kung mawawala yung buff. Okay? So, 1, 2, 3. Guys, makita nyo nawala yung buff. Ayan, guys, nawala yung buff niya nung naglagay tayo sa energy. Naging 16,426. Bakit? Unang-una, bakit bumaba ng ganyan yung attack natin? Kasi nga, guys, sa energy stats, ay sa energy class, wala kasing attack power, max attack buff to. Ito, tulad nito. Max weapon attack. Nagaya ng sa swiftness. Kaya bumaba yung attack natin. Yung attack natin sa Agi na swiftness, 17,600. Halos 1.2, no? 1.2k ang nawala nating attack. Okay? So, ayan, ang nangyari, naging energy elf tayo. Ay, naging energy class pala, energy elf. Naging energy class, bumaba yung attack natin, the same time na wala yung buff. Okay? So, sa mga nagtatanong, so, isipin mo yun, nakuha ko pang mag-switch class para sagutin yung mga tanong nyo, ha. So, ganun yung nangyari. Okay, ang susunod na sasagutin natin tanong, kaya ba ng AGL na tangkayin yung RB ngayon na level 7 na yung na level 7 na yung depth buff natin, itong depth buff. Asan ba? Ito. Yung level 7 na yung depth buff natin ni level 7 ko yan Ayan greater damage level 7. So subukan natin, pero kailangan natin bumalik sa pagiging swiftness, no? Para makuha natin ulit yung yung attack natin na kailangan. So guys, ang maganda lang kapag AGL ka, tapos nag-switch ka ng energy na talent, malaki silbi nito guys sa EP. Kasi nga, maraming malalakas, lalo na yung mga high power talaga na nag-trip sa portal. Ang ginagawa ko kasi, pag pupunta ako ng portal, nagpapantom ako. So hindi nila ako na-hit. Nakaka-loot ako dun sa loob ng portal. So susubukan kong gumawa ng video, no? Kapag sinipag ako, pag nakapag-EP ako mamaya, alas 3 o alas 7, gagawan ko ng video, papakita ko sa inyo paano ko dinadaya yung portal, kahit nandun yung mga lalakas na nagpipk. Okay, so ito, balik tayo ulit sa swiftness, no? Testingin natin yung RB. Okay, so ayan, nakita nyo naman, naging 17,627 ulit yung attack natin. Okay, so buff tayo ng depth buff natin. Wala naman nagbago, hindi siya nalaglagan. Pero, anong meron kapag naka-depth buff tayo? Ito, hindi nakikita dyan Ayun guys, ang nangyayari kapag naka-depth buff, being hit with buff has a 15% chance to receive 60% damage. Tsaka merong 5% chance na ma-reduce yung damage taken sa player ng 60%. So yun talaga yung pinaka doon. Okay? Tsaka kaya natin ni-level ng level 7 yung greater defense. Meron chance kahit 5% lang na ma-reduce mo yung damage ng 60%. So malaking bagay. Although sugal, di naman kasi siya mahirap i-level 7 Okay, maliit lang So guys, ito subukan natin. RB tayo ng ano bang level tong RB na to? So 640 lang pala to. Okay, so ano natin So pakita ko sa inyo. Dati kasi guys, yung sinusubukan ko yan, hindi ko siya kaya. Okay? So ngayon, tingnan natin 640, unahin natin 640, tapos i-next natin yung 660 na RB. Okay? So tingnan natin. Pagtsagaan nyo ng panoorin. Pero mabilis lang pumatay to guys, AGL to Hindi to kasing bagal nung energy elf, no? Gawa nga ng may poison arrow to So walang buff to guys Susubukan natin patayin yung RB ng walang buff. So dito na lang tayo sa local map, no? Para makaiwas tayo sa baka kasi magkaroon pa ng PK sa cross server, malalo tayo matagalan. So ayan. So tingnan natin kung ilang minutes niya papatayin. So kung 52 So 52, 1252 no. Tingnan natin kung ilang minutes siya papatayin. Walang buff to guys Ang buff lang nito yung depth natin.
Kasi itong buff na greater attack, ay greater damage, itong attack buff, wala to, naka level 3 lang to, hindi talaga natin to ina-upgrade. So wala siyang silbi. Okay? So ayun, tingnan nyo na dagdag. 17,636. So tingnan natin ha. Kung sa 12:52, kung ilang minuto niya papatayin yung RB. So ngayon, guys, tingnan nyo, sa nakikita ko ngayon, ewan ko lang ha, parang kaya niya kasi 82% na yung RB, hindi na babawasan yung HP natin eh. Although malaki yung bawas, kung makikita nyo guys, ang laki ng bawas ng puro miss siya. Pero ang bawas niya umabot ng 18k. Ang damage niya sa atin, 18k, 16k, 17. So nagre-range ng ganun yung damage niya. So parang kaya niya na, no? Sa bagay guys, kasi 638 na yung level natin eh. Mostly kapag halos ka-level mo yung boss, nakakaya eh. So ang pinakasagot nito ngayon, kung nag-level 660 tayo na mobs, ay na boss, na RB, tingnan natin. So kailangan natin magpunta ng Sanctuary. So sana walang PK, no? So hindi tayo magbabap, no? So ayun, eto. Tingin ko kaya na nitong AGF tong RB rito na 640 kasi halos ka-level niya. Dati kasi guys, hindi niya kaya. Noong mga level 600 pa lang tayo na AGF. So namamatay siya rito. Ngayon kaya niya na. At ni-level 7 natin yung greater defense na buff. Okay, so tingnan natin, malalaman naman natin yan eh. Pag sinubukan natin yung 660 kasi ang RB kasi sa Sanctuary merong 660 tsaka merong 680. So yun ang kailangan natin tingnan kung kaya natin yun. Pero tingin ko hindi natin kaya ng walang buff eh. Pero kapag nagpa-buff tayo sa EE natin, siguradong kaya natin yung RB ron. Siguradong kayang-kaya. Iba kasi talaga kapag buff eh. Pero at least ngayon, kaya na rin natin mag-RB rito kahit hindi tayo magpa-buff sa local map. Okay, so hindi ko kasi alam guys kung nagpi-PK sa cross server, no? Hindi tayo masyadong aware kung ano nangyayari sa cross server, kung mainit ba yung kalaban o meron bang mga nag-aaway. Normally kasi pag bagong merge yan, magulo eh. Alam mo, marami ng PPK, pero kung sakaling mapikay tayo, pwede natin balikan, magpapabuff tayo sa EE natin, no? Susubukan natin pumalag kung sakali man. Wag lang yung mga top wag lang yung mga top player na hindi talaga natin kaya. So ayan guys, kaya niya na yung RB, no? So 2 minutes. So ayan, pa 3 minutes na, 55 na eh. So 3 minutes, di pa rin siya patay. So mga 4 minutes siguro. Kung EE siguro to, baka mga 6 to 8 minutes patayin yung isang RB. Ewan ko lang ha. Pero matagal. So ayan guys, sinagot ko yung mga tanong nyo ha. Una, kapag nag-switch kayo ng energy, kailangan yung i-reset. Okay, para makuha nyo yung mga tamang item, ay yung mga tamang skill na kailangan nyo upgrade kasi hindi nyo kailangan ng int. Okay? So, anong silbi niya? Magagamit nyo sa EP. Pwede rin sa 3v3 pag ang target nyo yung dragon ng focus nyo kasi may phantom kayo. Hindi madaling patayin to kasi AGL to guys, mataas ang nito. Kahit sabihin mong naka-energy elf na naka-energy class, mataas pa rin ang AG nito. So death rate nito, mataas pa rin, magmi-miss pa rin sila. Okay, so yan 56 na, 4 minutes na siya. So 4 minutes guys bago niya mapatay yung RB nang walang buff. Okay? Ngayon susubukan natin yung level 660. Siguradong sa Sanctuary to para masagot natin kung kaya natin patayin yung RB na 660, no? Kalang field boss tayo. Saan ba yan? Field boss 660. Ito. Okay, sabi ko na Sanctuary to eh. So guys, walang buff to ha. Sanctuary tayo 660. Okay, tingnan natin kung may mga tao. Marami kasi nagpa-farm dito guys eh. Eto, tingnan natin kung anong level tong yung king. Swamp King. So 680 pala to guys. Subukan natin, no?
So sana walang tao, no, para masubukan natin. Yung water elf, alam ko 660 lang yan, 640. So yun, may tao. Teka, huwag tayo dyan. Baka sabihin bastos tayo eh. So eto, subukan natin. Anong level kaya tong ano na to, boss na to? Field boss death. Anong pangalan nitong boss na to? Ano nga yan? Death rattle. Tingnan natin kung anong level yung boss na yan, no? Hindi ko kasi kabisado eh. Ayun, so 660 siya, no? 660. So eto si Gandalf. Si ano to? Si Geng. So eto naka ano na to, no? Naka Gen 4 na wings na to eh. So parang inano niya tayo, no? Nakisa tayo, nakabot kasi to eh. So hindi natin alam kung kaya. Pero patayin na natin to, sayang eh. So the trapo, lipat tayo ng ibang ano, no? Lipat tayo ng ibang wire. Sana may mapatay tayong ganyan 660 or sa cross server sana, no? Tingnan natin sa cross. Yun no, 680 meron no. So tingnan natin sa cross, no. Patayin na natin to guys, sayang. Baka mag-drop ng Garuda to eh. So yun guys, baka pag naipon ko yung 50 piece na Garuda, baka tuluyan na tayong bumalik, ano. Baka sipagit tayo ng tumodo ng laro. Ayun, sabi ko na, baka magda-drop, no. Okay, subukan natin sa cross guys. Baka mas madali rito ng ito. So tingnan natin ito. Ito 662 alam ko eh. Itong Swamp King na to. So sana walang tao, no. Ang sinasabi nga nila parang pumapangit yung mga loot, ano. So tingnan natin. Kasi guys, nagde-dailies lang talaga ako, 5 RB lang okay na ako eh. So hindi ko na masyadong naano yung mga sila kasi karamihan nakabot ko. Ayan, eto guys oh. Oh, 680. Ayan, tingnan natin ha. So, guys, tingnan nyo, laki ng bawas sa atin, 24k oh. Ayan, 21k. Pero tingin ko kaya pala. So guys, kaya niya na pag naka-level 7 yung buff oh. Kasi hindi tayo masyado natutunaw eh. Oh. Kumbaga nakukuha ng pots eh. Ayan guys oh. Tingin ko kaya. Kasi grabe miss niya sa atin eh. So halos hindi siya tumatama. Tapos meron tayong dodge na skill kung sakali mang kailanganin. So yun guys, tingin ko masasagot natin yung tanong, no, kung kaya na ba ng RB ng AGL natin yung RB na 680. Ay ito na. Ayan no. So tingin ko kaya na guys, no. Ni level 7 natin yung ano, yung greater depth na buff. So anong mga sinacrifice natin? Yung multi arrows na pang mobs natin, ginawa ko na lang level 4. Yung multi shot na level 4 ko lang din. Ang ginawa ko ni level 6 ko naman yung ice. Dati kasi puro sila level 5, no? O yun, so ngayon naka level 4 na lang yung multi shot. Yung ice arrow ang ginawa kong ano, level 6 para sa cooldown. At saka dun sa ano, sa damage, saka dun sa duration ng stun. So yun guys, tingin ko sagot na natin yung tanong, no? Okay na siguro to. O kailangan pa nating patayin yung RB para malaman ko ilang minutes. So alam ko sa 20 na nagsimula, 2 minutes na ata, no? Pero at least alam na natin ngayon na kaya natin tangkihin yung RB. Ay no, hindi na bumababa talaga ng todo yung ano natin eh. Hindi na bumababa ng todo yung HP natin eh, kahit wala tayong buff. So ganun na pala kaganda yung AGL natin ngayon. Hindi kagaya dati na dun pa lang sa local map namamatay ito eh. So ang susunod na video siguro natin, dahil sa nagtatanong, ES, no? Yung Endless Sea, meron kaming bagong event guys sa server namin, Endless Sea, eto. So dito nakukuha yung runes. Ito yung runes. Actually hindi ko pa siya masyadong alam. So
So ayan, may mga wala tayong ano tong naka-open, ato kaya to. So ayan, pwede mong i-open, kumukuha siya ng ano. So eto, pag in-open natin to, meron tayong rune dito, ano ba to? Max HP, ang pangit. Eto, 6720. Depth, critical damage rate, eto medyo maganda. So guys, bago lang naman tong ano no, bago lang tong Endless Sea. Susubukan nating gawa ng video naman yung Endless Sea. Tapos yung sinasabi ko sa inyo na sa EP, sa Ethereal Pack, no, subukan nating mag-energy class, ay, ng energy class talent para ipakita sa inyo kung paano ko ninanakaw yung ano. Paano ko ninanakaw yung mga slate, no, sa loob. Kasi grabe PK doon guys, hindi ka na lang, talagang hindi sila maka-farm, no? Yung mga, lalo na yung mga